Sa maraming komunidad, may ilang mga pamahiin at paniniwala tungkol sa mga usaping medikal. Gaya ng clubfoot kung saan ang mga paa ng sanggol tila nakatingkayad o nakapaloob. Kaya ngayon, ating itatanong direkta sa espesyalista. Dok, totoo ba? Dok, may paniniwala pong lumalabas na ang clubfoot ay bunga ng pagkakamali ng ina habang siya ay nagdadalang tao. Dok, totoo po ba ito? May factors yung buntis na ina sa pagkakaroon ng mga complications habang pagbubuntis. Pero hindi siya yung direct cause, hindi siya yung pinakasanhi. Kapag may clubfoot yung anak mo, wag mong sisihin sa sarili mo kasi 80% talaga is we don't know the cause. Ayon sa pediatric orthopedia na si Dr. Joselle Joanne de Maala Brown, sa maraming kaso, idiopathic ito. Ibig sabihin, hindi matukoy kung ano talaga ang dahilan nito. It's a mix ng genetics, so namamana siya, and environmental factors or intrauterine factors. Ibig sabihin sa sinapupunan, kapag suhe, strong risk factor yun, at saka isa din, na risk factor is kapag kulang sa panubigan. May paniniwala rin ng iba na hindi mawawala ang pananakit ng paa ng batang may clubfoot. Ano ang masasabi mo rito, Doc? Hindi siya masakit sa una, pero kapag habang tumatanda ka, hindi na normal yung lakad mo, napapagod ka habang maglakad, sasakit talaga siya yung paa mo. Doc, may nagsasabi rin na kusang maaayos ang paa pagkalaki ng mga batang may clubfoot na natural lang daw ang baluktot sa una. Totoo ba ito, Doc? Karamihan, kaya din hindi namin nakukuha yung mga pasyente early kasi sinasabi ng mga matatanda or ng ibang tao na hayaan mo lang yan, lalakihan niya lang din yan. Kailangan siyang mag-undergo sa procedure ng Ponseti method para makorek siya. Sa pagharap sa clubfoot, hindi kailangang mag-isa. May mga grupong handang umakay, magbahagi ng kaalaman at magbigay ng pag-asa. Ang Philippine National Clubfoot Program ay partnership between ang aming international NGO na partner which is Miracle Feet and ng mga different clinics sa buong Pilipinas through the Philippine NGO Council on Population Health and Welfare. Layo ng Philippine National Clubfoot Program na mabigyan ng libreng konsultasyon at correction ang mga batang may clubfoot. It is a serial manipulation and casting done on a weekly basis kung saan nako-correct yung paa na hindi kailangan ng massive na surgery. Isa na nga sa mga natulungan ng grupo ay ang mag-inang Kimberly at baby Zoe. Search po kasi ako nung time na yun kasi nakita ko po yung Miracle Fit. Nag-chat nga po ako kung pwede nga ako doon mapasali para maging libre po yung proseso po ng clubfoot po. From yung casting, pati yung tenotomy, pati yung bracing hanggang sa makagraduate sila sa bracing, libre ang lahat ng iyon. Pwede pumunta sa aming Facebook page ng Philippine National Clubfoot Program, mag-send doon ng message, and from there, pwede namin kayong i-refer sa pinakamalapit na clinic na partner ng aming programa para inyong madala ang anak na may clubfoot. As of July 2025, umaabot na sa 5,700 ang batang ipinanganak na may clubfoot ang kanilang natulungan. So in terms of limitations ng coverage ng programa, sa amin as long as bata pa, so pediatric. Pag pediatric, ibig sabihin 18 years old and below, pwedeng ma-enroll sa programa. The earlier na makatch natin, the earlier natin siya magagamot and mas gumaganda yung outcomes ng bata. Laking pasasalamat naman ni Kimberly sa Philippine National Clubfoot Program para sa libreng treatment ni baby Zoe. Mas naging okay na po siya ngayon. Kung isipin 13 cast po yung ginawa sa anak ko, kung binayaran ko po yun, baka first cast pa lang hindi na ako bumalik Baka hindi ko na maano yung anak ko kasi syempre kulang po sa budget Malaking tulong po talaga yun yung nalaman ko po na may libre po para sa clubfoot. Naituwid man ang mga paa ni baby Zoe, pangako naman ni Kimberly na habang buhay pa rin niyang gagabayan ng anak sa pagtayo nito sa sariling mga paa. Kapag naging okay yung paa niya, magiging normal yung pamumuhay niya. Meron pang pag-asa hanggat humihinga tayo, di ba? Na magiging okay din yung lahat. Wala na yatang sasara pa sa unang sulyap ng mga magulang sa kanilang anak. Papa?
Kaya naman, pagkasilang, siguraduhing maipatingin agad ang mga sanggol sa espesyalista. Para habang maagapan ang anumang problema sa kalusugan at pangangatawan nila. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.